Alright, magandang gabi, magandang araw, magandang umaga, daming ganap, marami tayong pwedeng pag-usapan. Sana po hindi po ako samahan at welcome back po dito sa aking channel. Maraming salamat po doon sa mga nanood sa nakaraan kong mga pinost. At ngayon po ay meron tayong panibagong pagkukantuhan. Iduduktong ko po doon sa paliwanag natin patungkol doon sa mga nangyaring kaganapan sa Senado. Pero bago po yan, huwag niyo po sanang kalimutan mag-subscribe, mag-comment at mag-like para pagkausap-usap po tayo dyan. Maraming salamat po sa inyo. Ngayon po, alam naman po natin yung mga nangyari doon sa Senado, yung pagpapalit liderato, ganun din yung mga grupong kumukasyon kung legal ba yung pagpapalit ng liderato, napaliwanag na natin yung mga sinasabing batayan kung bakit kinikilala ang liderato ngayon ni Senate President Pro Tempore o Acting Senate President Win Gatchalian na yun nga, kinilala na nga yan ng executive branch ng palasyo, ganun din ng counterpart sa legislative branch na House of Representatives at iba-ibang mga grupo, ganun din. Nag-release na rin ng statement ang Integrated Bar of the Philippines, IBP, mga grupo yan ng mga abogado, ganun din ang iba pang mga framers ng 1987 Constitution, yung mga gumawa ng batas na yan, ng Constitution na yan, nagpapatunay lang na may batayan at tibay at legalidad yung nangyaring quorum, no? Doon nung June 3, kung saan napalitan nga o natanggal nga sa pwesto si Alan Cayetano. Konting backtrack lang po, ulitin po natin hindi po sila nag-alal ng Senate President dahil ang sabi sa konstitusyon, kailangan po ng 13 boto para makahalal ka ng Senate President. Pero, kaya nila, dahil majority sila, 12 sila, magdeklara na bakante lahat ng posisyon, including yung posisyon ng Senate President. At sa pagkakataong yun, yung nabakante nga yung Senate President, pero hindi sila makapagpalit, ang susunod dapat doon, mag-acting yung number 2, which is Senate President Pro Tempore. Kaya ang ginawa nila, niluklok nila si Senator Sherwin Gatchalian bilang number 2 o Senate President Pro Tempore upang in effect maging acting Senate President habang wala pang Senate President na napipili in the meantime, kumbaga, habang wala pa silang 13 numero, yun muna ang mag-preside sa kanilang mampulong. So, samantala naman ngayon, naka-adjourn sine die na sila. Nakaiwas sa isang constitutional crisis yan dahil pangatlong araw na maaaring hindi nga dumalo talaga yung dating majority, at sabi sa constitution natin sa Article 6 Section 16, malinaw na kapag more than 3 days, hindi pwedeng more than 3 days na naka-adjourn nang walang pahintulot ng kabilang chamber or ng House of Representative o ang Senado to House of Representative. Naiwasan nating labagin yon dahil nga sa kabayanihan na maituturing ni Senator Chis Escudero na ang inuna ay hindi partido, ang inuna hindi kaibigan, na hindi kaalyado, hindi ang political interest, kundi ang institusyon ng Senado. Kasi dapang-dapa na, marami na talagang dismayado, disappointed, no? Ngayon, dahil ni-recognize na nga ng Malacanang, ng House of Representatives ang pamumuno ng bagong liderato ni Senator Sherwin Gatchalian, ano naman yung problema sa kabilang panig? Ang problema, ayaw na makilalanin ng grupo nila Alan Cayetano at pinaninindigan siya pa rin daw ang legitimate at morally at ang moral na Senate President. Pero ang problema lang po doon, wala siyang numero. Wala rin siyang 13. Ayaw niya kilalanin yung quorum na 12 dahil sa paniniwala niya, wala namang quorum. Dapat daw 13 ang quorum dahil 24 sila. Pero napaliwanag na natin sa mga nakaraang video na sa maraming pagkakataon, huwag na tayong pumuntahan ng panahon ng 1949 sa Avellino versus Cuenco. Punta na lang tayo sa mga most recent years, 2008 onwards, kung saan may higit 7 o 8 atang pagkakataon na nagkaroon ng quorum na 12 lang ang nandoon. At kasi may mga pagkakataon nandoon ng magkapatid na Cayetano at Silagarda. Present sila. Hindi nila kinwestiyon yung quorum na yun. Kasi may batayan kung bakit pwede magkaroon ng quorum ng 12. Pinaliwanag ko na po yan, kaya hindi ko pa ulitin. Pero ayaw nga niyang kilalanin yan at pinipilit niya yung general rule. Obvious naman na hindi nila pwede i-compel
na papuntahin yung dalawa pang nawawalang senador, kasi yung una, yung isa hindi mo alam kung saan mapapadala ng imbitasyon o para makompel mo siya pumasok, si Senator Bato de la Rosa. Hindi mo siya alam kung paano mo siya makapasok. Ayaw nga pumasok, ayaw magpakita. Yung pangalawa naman, nakakulong. Under jurisdiction siya ngayon ng BJMP. Ibig sabihin, hindi mo rin makokompel. Wala, beyond siya sa coercive jurisdiction ng Senado. Hindi siya makokompel na papasukin dahil para siya mapapasok, kailangan pa aprubahan ng korte ang motion mo. So, beyond yung beyond sa coercive jurisdiction ng Senado. So, hindi siya pwede ibilang kasi dapat niya yung available, di ba? Available senators na pwede mag-attend. Si Senator Bato de la Rosa at si Jinggoy Estrada, hindi mo pwedeng ibilang. Dahil kung bibilangin mo sila, pwede mo sila i-compel para pumasok. Hindi nga pwede i-compel Hindi mo sila mapipilit Kahit pwersahin mo si Jinggoy Estrada, kahit gustuhin niya hanggat hindi pumapayag ang korte, hindi pwede. Samantala naman si Bato de la Rosa, ayaw ngang magpakita. So, ang pinakamaganda dyan, the most honorable thing to do for now is for Alan Cayetano to accept the fact na wala na siya. Hindi na siya ang Senate President. Actually, hindi nakikilalanin ang kanyang mga binababang mga utos dahil hindi na nga siya, tinanggalan na siya ng karapatan bilang Senate President Kaya yung hearing niya sa Blue Ribbon Committee, hindi recorded kasi wala namang Senate Secretariat Kumbaga, isang pagpupulong lang yon, self-serving, sila mismo nagtatanong at nagsasagot ng mga gusto nilang marinig, parang nag-meeting lang sila na nilive nila. Hindi siya official hearing, So, ang mga tanong dyan na pinaliwanag din natin sa isang video, ilalagay ko po siguro dyan yung description. Paano ang impeachment trial? Paano magpe-preside at sino ang magpe-preside? Pwedeng pilitin ni Alan Cayetano siya, maliban na lamang kung magkakaroon na nga talaga ng tracing numero. Yung presiding officer naman kasi sa impeachment trial, hindi siya katulad ng impeachment trial ng presidente na nakalagay sa konstitusyon. Kailangan na magpe-preside ay Chief Justice, yung judiciary branch pupunta doon ng Chief Justice, katulad nangyari kay dating presidente Erap Estrada. Pero ngayon na Vice President, wala naman nakalagay sa konstitusyon na kailangan Chief Justice pa rin. So, ang automatic rule, kumbaga, by tradition, ang Senate President, which is ngayon ay acting Senate President si Win Gatchalian, pero among themselves, pwede naman silang gumawa ng motion o magbotohan kung sino gusto nilang ipwesto doon. Ang gusto nga ng iba ay dapat daw abogado para sanay at alam at gamay ang pamamalakad doon sa takbo ng impeachment trial. Pero hindi naman natin minimenos yung iba, katulad nga ng sabi ni Senator Pangilinan sa kanyang interview, na yung ibang hindi abogado, sanay naman mag-preside Kaso nga lang dito kasi impeachment trial to. So kaya medyo maraming teknikalidad na mas mabilis siguro matuturing na makapick up itong mga abogado dahil sanay sila sa korte at alam nila yung mga labas-pasok kung anong dapat gawin. Kaya yung iba nagsusulong dapat daw abogado. So ilan lang bang abogado sa Senado ngayon? Sa mayorya, nandoon si Escudero at si Pangilinan. Sa kabila naman nandoon sila Marcoleta. Pero may mga kinakasangkotang kaso May mga kinakasangkotang silang kaso. Kayo po, kung ano pong tingin nyo, i-comment nyo po dyan. Bakit kaya yung mga pangyayari, obvious naman, pero ay tanggapin ni Alan Cayetano. Siguro nga, tama yung balita na alam niyang wala na siyang numero, kaya hindi niya pinapapasok yung mga senador niya, yung kaalyado niya, para walang quorum. Dumating naman si Senator Chis Escudero para magkaroon ng quorum. Kaya yung gulo sa Blue Ribbon Committee, kung sino ang totoo, obviously, yung dineklara na bakante lahat ng posisyon, hindi na chairman doon si Pia Cayetano. Yun namang malinaw doon. So, paano matatapos yan? Ang susunod na session yan sa SONA. Maraming nabinbin na mga panukalang batas. Maraming mga bagay na dapat ipapaliwanag ni Presidente Marcos doon sa SONA na hindi natapos. So siguro I think ang pinakamaganda magpatawag ng special session para doon kung sakali may 13 na silang numero mapalitan ng officially ang isang ousted o tinanggal ng
Senate President na ayaw kilalanin ng pagkakatanggal sa kanya. Nasa history na niya yan, ginawa na niya rin sa Kongreso at ngayon niya dito sa Senado. Yung pang-13 senador na nabalitaan natin, papaliwanag ko po yan, papost ko po mamaya isang video tungkol dyan. Hanggang dito po muna, maraming salamat po sa inyo. Huwag niyo po sana kalimutan mag-subscribe, mag-comment, mag-like. Salamat po sa inyo.